training ka ng TESDA in situ, alam na yan. So requirement nila yan. Okay, and then the proper setup also, no? So, yung mga operator po natin dito, hindi tayo basta-basta kukuha ng mga operator, especially pag setup ng mga crane natin. So, ito po yung mga uh, ina-advise natin sa mga operator natin na kailangan pag mag set up ng mga telescopic natin, lalo na yung mga outrigger, make sure na yung mga outrigger natin are fully extended. And then, dapat may mga provide na mga support, no? Maayos yung level. Pwede naman nakahang yung gulong. Sa mga malalakihan, nakahang yung gulong eh. Yung iba naman, pwede rin nakaplat yung gulong sa lupa para suporta naman din. So, pwede rin mag-support, no? Yung gulong para sa bigat. So, support dun sa outrigger niya. So, kailangan lang i-adapt lang natin yung mga good practices. Yan, pagdating po sa mga crane. So, ganun po. Kasi ang crane kasi, this is a very powerful machine. Kaya nga pag magkaroon ng failure yung paggamit po ng mga crane, mas mataas din yung rest niya. Kasi ano yan eh, heavy yan eh. Nagbubuhat ng mga mabibigat. Pag yan natumba, pag yan ang disgrasya, so malaki po ang losses ng company. No? Kaya be careful kasi heavy equipment po yan. Kaya dapat yung mga kontraktor, mga may-ari ng company, sumunod kung ano yung OS standard na pinapa-implement ng DOLE, no, sa guidelines ng OS, kailangan sumunod yung company. Yung mga good practice using the mga crane at saka mga heavy equipment. So, kailangan para safe. Para safe po siya. Okay. So, may mga katanungan po ba regarding po sa mga heavy equipment, mga machine, crane safety? May questions po? Wala naman? Okay. Okay. Now, we are moving on about the full protection system ladder and safety. So, isa po to sa guidelines po natin kung paano po natin ma-ensure na yung pagtatrabaho ng mga tao natin sa mga site, working at heights kasi yan, yung mga matataas na nagtatrabaho gamit yung mga scaffolding, gamit yung mga ladder, ano ba yung mga safe practices? Ayan, so pag-usapan din natin. So same thing lang din yung objectives natin na after yung training po natin, so lahat po tayo, we are aware kung ano yung mga adaptations natin or guidelines regarding po sa yes, Musarip, Malambot. Yes, mabibigyan po kayo ng modules. On the day, I think parang day 4 yata, on the last day. Lahat po ng mga modules ibibigay po sa inyo para po ma-ano kayo, ma-refresh, ma-remind. Mabibigyan po kayo. Okay. So, ito po yung objectives natin pagdating sa full protection. Kasi ang full protection kasi pagtatrabaho sa mga matataas na lugar, marami pong namatay. Especially po sa nature po natin sa construction. Number one po na mataas yung rate ng disgrasya sa pagkahulog po, construction po. Kasi kadalasan po sa construction pag nahulog, bihira lang po yung sabihin mong buhay. Kadalasan po yan namatay. Kasi ang construction, nagtatayo kasi tayo ng mga building, umabot ng mga 30 floors, 40 floors. 40 floors, mahulog ka? Do you think mabuhay ka? No? So yan po yun. Dahil sa pagtatrabaho na kulang sa mga proteksyon sa mga matataas na lugar. So yan yung naging problema. Kaya mataas ang rate po natin sa construction. No? Yung data. Okay. Now, ang full po, ito po yung leading cause of fatality sa construction industry. Sinasabi dito, ayon po sa Philippine Statistics Authority po ng DOLE, no? Ng PSA. Ayan. Sa construction po, marami po ang namamatay. Fatal talaga pag ang tao nahulog. Patay talaga. So, these are the four single biggest cause of occupational death and serious injury in the construction industry. Bihira lang po nabubuhay. Kaya nakakatakot po sa mga construction establishment kasi nagtatayo tayo ng mga building tapos napakadelikado po ng establishmento. Napakadelikado. Yan. Ah.
So ganun po ano no, delikado yung ano natin, yung pagtatrabaho sa mga matataas na lugar, no? So ganun kadelikado. So kaya be careful po tayo kasi construction po tayo, no? So tingnan po natin yung mga tao natin, mga workers natin, yung mga contractors, mga subcon, tradecons. Kailangan seryoso tayo sa aktibidad sa mga construction lalo na sa mga matataas, pagtatrabaho sa matataas. Now, marami po tayong mga factors po na nagkakaroon po ng mga aksidente, yung pagkahulog po, no? Pwede pong galing sa taas, nahulog, o kaya ay sim level. Yung sim level, yan po yung paggamit natin ng mga scaffolding o kaya ay mga ladder. Sim level lang, gumamit ka ng scaffold, gumamit ka ng ladder, tapos nagtatrabaho ka, nadulas ka, nahulog ka. Oh, yan po yung mga sim level. Pero yung falls from height, yung building talaga natin, nasa 30 palapag ka, nahulog ka talaga, bumagsak ka, o yan po yung mga falls from height. Marami po, no? Mga causes kasi yung mga building natin walang mga railings, open, o kaya yung mga tao natin nagtatrabaho sa mataas, walang mga harness, o kaya ah delikado yung area, tripping hazard, natisod, nadulas, no, na kuryente, kaya nahulog. So, yan po yung iba't iba ng mga types of fall, no? Iba't ibang klase. Yan yung babantayan natin. Familiar ba kayo sa veteran actor, si Eddie Garcia? Kilala nyo ba si Eddie Garcia? Kilala nyo? Yes, Ma'am Richilin, Salan. Ma'am, kilala mo si Eddie Garcia, ma'am? Apo, Okay. napapanood po. Sino po ba si Eddie Garcia? Actor po siya, 'di ba? So, Actor. apo. Anong cause ng pagkamatay niya, ma'am? Accident. Accident. Mm. Okay. Alright. Okay. Kasi sa generation nyo kasi, yung mga teenagers, mga ganong edad, minsan, hindi pa, ano kasi to, medyo may edad na. Yung iba, hindi nasundan si Eddie Garcia, no? Hindi kilala. Okay, si Eddie Garcia po ay isang veteranong aktor, no? At kilala. Marami po yung mga pelikula, napakasikat, no? Ni Eddie Garcia. Nag-taping po sila sa GMA and then ang cause ng pagkamatay niya, natisod siya. Natisod siya. Nung natisod po siya, bumagsak siya, nagkaroon siya ng out of balance, no? Bagsak, no? Out of balance. Matanda na, nahirapan siyang huminga. Kaya nung inimbestigahan po ng mga inspector sa DOLE, nag-conduct na investigation. Ang daming violation ng JMA. JMA kasi yon. Yan. Walang safety officer, walang first aider, walang nurse, walang doktor na naka-standby, walang ambulance, walang mga first aid equipment, no? Yung mga ano, yung mga spine board. Kaya nakita nyo si Di Garcia nung ni-rescue siya, na tinakbo siya naka ano yung kamay niya sa gilid, tinakbo siya nakaganon-ganon yung ulo niya. Siyempre nahirapan siyang huminga. Nahirapan siyang huminga, no? Oh. So yan yung problema. Nahirapan siyang huminga. Yan yung problema niya. Ayan. Kaya ayun, patay siya, no? Disgrasya. Kasi kailangan kasi pag mga ganiyang sitwasyon, dapat may naka-standby na ambulance, may doktor, may nurse, may first aider, may spine board. Kasi dapat nakahiga lang siya noon sa spine board. Kung nahirapan sa huminga, lagyan ng neck brace dito sa liig niya. Tapos nandyan yung mga doktor, may oxygen para i-revive siya. So sa habang dinadala siya sa hospital, nire-revive na siya. Wala tinakbo, talagang ano siya kaya namatay. Yan yung nangyari kay Di Garcia. Now, ang batas po natin, nagpa-implement po ng mga penalties.
So, ang nabayaran po ng GMA, 890,000 ang penalty ng GMA sa violations nila. Almost 1 million. Yan po yung penalty ng GMA. Yan. Kaya sa standard natin, pinangunahan po ng Occupational Health Center, Andole. So, kasi marami na pong pagtatrabaho sa mga matataas na lugar na nahulog dahil walang protection. Kaya, nire-require po sa standard natin sa Rule 1414 sa guidelines po natin, no? Sa working at heights, na kailangan ang mga company po, pag may activity po ng mga matataas na lugar, especially umabot po ng 2 meters na or 6 feet, kailangan magsuot na po ng harness para maprotektahan po ang mga manggagawa nila pagdating sa mga pagkahulog. So, nire-required po. Requirement po yan. Standard po yan. Ito po yung guidelines natin sa Amending Rule 1414, no, sa mga scaffolding. Na kailangan ang full protection equipment, ginagamit po siya, no, pag umabot na po ang taas ng 2 metro, kailangan magsuot na po ng full body harness. So pag lumampas pa, umabot pa ng 10 meters, so ang mga company po kailangan maglagay na po ng mga full arrest equipment. Yan po yung mga lifeline, mga railings, tapos yung tao na gumagawa dyan, magsuot ng harness. So required na po siya. Kasi napakadelikado po ang pagtatrabaho sa mga matataas na lugar. So nire-required na po siya. So tulad po nito, no? Okay. Now, ayon po sa sitwasyon ng picture na yan, ano po yung pagkukulang dyan? Anong kailangan? Anong requirements? Sir Eliezer Mon Salvador. Sir, para sa iyo, sir. Anong pagkukulang dyan, sir Eliezer? On idea lang po. Based on your observation. Sa mismong picture po, sir. Opo. Harness po and barriers. And also yung helmet po nung isa wala. Hindi po nakasuot. Okay. Harness at saka barriers. Yes, tama si Sir Mon. No? So bawal po pag nasa age level po kayo kahit may railings po siya, pero dapat ang tao na magtrabaho diyan dapat may suot na harness para maprotektahan. Bawal po diyan na magtrabaho na walang harness. At saka makikita nyo yung materialis, yung plywood, kahoy, na nakalagay lang sa gilid. Bawal po yan. Dapat kunin yan at ilipat dun sa loob, i-secured. Kasi may tendency na pag malakas yung hangin o kaya magalaw yan, pwedeng malaglag yan. Paano na lang kung may tao sa baba? Pag matamaan. Disgrasya. So bawal po yan. Yan. So kailangan, no? Safe yung operation. So tulad po nito, no? Nagtatrabaho, maintenance sa mga planta, mga ganito. Tapos nakikita nyo sa left side, gumagawa sila ng access tubo. Nilalagay nila para daanan. Ang naging problema sa tubo, walang mga railings. Hindi mo alam kung saan aakyat yung tao, saan dadaan. So yun yung nagiging problema. Yan. No? So walang apakan. Walang apakan po siya. Yan. Okay. Sa taas, no? Sa mga kolong, mga poste, work form or stair reinforcing over 6 feet. So, kailangan pag may mga kolong, kasi construction tayo, may mga protection yung mga tao natin. Pero make it sure pag ganitong setup pa, dapat may mga working platform na apakan ng tao kasi ang hirap na magtatrabaho ka, hindi ka komportable. Yung working platform pwede rin fabricated na kiniklip lang dun sa kulong para apakan ng tao para komportable siya sa pagtrabaho. Yung iba naman, scaffolding. Pinaikutan ng scaffold yung kulong. Yun naman yung iba. Pero importante talaga harness. Maprotektahan talaga yung tao sa pagkahulog. Sa mga poste. Tulad nito, naglalagay ng mga railings paikot. No? Pero make it sure meron tayong mga proper access, may mga harang tayo, yung mga tao natin pag magtrabaho may harness, no? Kailangan kasi may protection. Pag may mga activity tayo tulad nito, mga activities.
Dapat kumpleto din yung mga vertical support natin, mga horizontal, para maiwasan yung pag-collapse ng pagkatumba ng scaffold natin. Time, let's start May mga vertical at saka horizontal support din tayo, mga tubo. Nakakapit dyan para matibay sa structure ng building. open the Google editor and So ganun siya. use basic Now, kung meron tayong mga project na mga ganito, na wala tayong mga temporary access, maglagay tayo. click the black Hindi yung hayaan natin yung mga tao na kanya-kanyang talon, kanya-kanyang akyat, and see what no? you need to click. So bigyan natin ng proper access You can para safe. use this big blue plus Yan, may top rail, may mid rail, no? log Para in yung tao, pag pumapasok sa area, safe sila. added where your cursor is Lagyan natin. to Ito. other blocks on Anong problema nito? Is this safe or unsafe? Bakit? Sir Ivan. a slash. Purgatorio. Sir Ivan. Sir, para sa'yo, Sir Ivan. Enter and it'll be at Anong nakikita mo dyan, sir? Safe ba yan or unsafe? 6 At bakit? categories of blocks to choose from. So let's quickly go over all. The first category is Sir Ivan? now the Purgatorio? but Sir? are the heading block, which organizes your content and makes it way easier for readers and search engines to follow the flow. Do you have any idea, sir? Regarding the pictures? Paragraph block Sir for editing your regular text. Ivan? If you are hosting your client, you'll have the AI content creator block at your disposal. Okay, moving on, ma'am. Say Joy. You need to make Iyang. your Ma'am description Joy. you a ton of Ma'am, ano sa tingin mo dyan, ma'am? Safe or unsafe? At bakit? images, audio, video, or just files. For example, you can insert an image by uploading it directly or selecting Ma'am one Joy. media library. And there are also more dynamic options like the media text block, which places Unsafe po. Bakit, ma'am? I think wala pong harness and may mga gamit po na malapit sa edge na possible pong mahulog. Okay. Alright. Ayan. So, tama po kayo, ma'am, no? Tama po kayo. Okay. So, delikado po siya. Actually po, ang tawag po niyan, ma'am, yan po yung tinatawag na monkey ladder. Yan yung sinasabi na fabricated po siya, yung monkey ladder. Ayan. So, fabricated po siya. So, ano kasi yan eh, mga bakal kasi yan. Tapos, wini-wielding, ginagawang access. Sa duli po, pinagbawal na po yan. Yung mga ganyan, kasi marami pong nadisgrasya niyan. Ang mga company dapat mag-provide sila ng mga proper cages talaga na access talaga ng tao na maayos. Hindi yung para mga unggoy na kanya-kanyang mga akyat. Bawal po yan, mga ganyan, no? So, pwede po magtayo ng temporary access yung scaffolding, paakyat sa taas, pero mga ganyan, delikado. Itong sinasabing mga cages, mostly, ginagamit natin yung mga cages po sa mga tower crane. 'Di ba? Nakikita niyo yung mga tower crane, yung sa ilalim ng body ng tower crane, no? O yung mast niya, yung body niya. Sa ilalim nun, may daanan dun sa tao, sa operator, akyat. May mga cages yun. Parang cage. Para safe yung tao pag umakyat. Pero pag mga ganito po, bawal na po to. Hindi po natin ina-allowed. Yung mga ganito. So, tulad nito, nasa mga open edges. No, nagtatrabaho ka sa gilid, wala kang suot na harness, wala man lang lifeline. Delikado po 'yan. So napakadelikado. Isang mali mo lang diyan pag nahulog ka diyan, naku po. Pag mataas yung building na 'yan, tapos wala ka man lang proteksyon. Disgrasya ka diyan. No? Sa gilid, no? Working surfaces. Kailangan mga guardrails, mga restraint devices. No? So, kailangan. Yan. So, pag may mga building tayo, na lalo na sa mga elevator shop, sa mga gilid-gilid, no? So, kailangan lagyan natin ng harang. Temporary kahoy, pero dapat matibay. Na kayang saluin yung tao kahit magtimbang man siya ng 100 kilos, 150 kilos, kaya siyang buhatin ng railings natin, matibay siya. So, ganun dapat pag nasa edge level, nasa gilid. Lagyan natin ng mga protection. Ayan. And then, the very important thing po, bago tayo mag-start sa operations natin, lalo na sa mga working at heights, patawag po natin yung mga management, mga owner, client natin, mga boss,
no, mga contractor, mag-meeting po tayo. Mag-planning po tayo. So kaya bago tayo magsimula sa trabaho natin, pag-usapang mabuti, paano yung anong klase mga materialis ang gagamitin, mga equipment, mag-construct ng matibay, maayos yung maintenance, pumili ng mga tao na mga certified, na knowledgeable talaga sa trabaho. Kasi mahirap po pag ang trabaho natin na bara-bara style, na wala tayong maayos na inspection, hindi quality yung mga gamit natin. Naku po, marami na pong nadisgrasya dyan sa mga company. No? Nagtatayo ng mga scaffolding. Hindi na pala matibay yung mga scaffold. Kinakalawang na pala, may mga crack na pala. Ginagamit sa mga support sa mga slab. Kaya ano nangyari? Bumigay. No? Dahil hindi na matibay yung mga scaffold. Yan yung mga problema po sa mga company na nagtitipid, na kulang sa quality yung mga materialis na ginagamit. So kaya napaka-importante po ng planning bago po tayo magsimula sa operation natin pagdating sa working at heights. So iwasan din po natin tulad po nito, isa po to sa pagkahulog po ng mga manggagawa, lalo na sa building na nasa gilid ka, nasa edge, tapos may mga tubig o ano man yung natapon dyan. Pag may dumadaan na tao dyan, nadulas, kaya nahulog, isa po yan. Kaya make it sure na kung ano yung mga matubig dyan o anything na tumatapon dyan sa mga area natin, kailangan tanggalin natin para hindi madisgrasya yung mga tao natin na nagtatrabaho. Yan. Ayusin din natin yung mga electrical lines na hindi kalat-kalat para hindi matisod o matripping yung mga workers natin. Kailangan ayusin din natin na hindi matripping. Yan. So, secure din natin. And then, yung mga access natin. Okay. Sir Jomel Lanto, Gian. Sir Jomel, sir. Sa tingin mo, sir, anong hazard natin dyan? No? Anong mga problema natin sa area natin? Yan. Sa picture, Sir Jomel. Hello po. Yes, sir. Go ahead. Yung makalat po na ito pong mga kalat. Okay. Pag tayo po ay nagtatrabaho dyan, sir, anong pwedeng mangyari sa mga tao natin, sir? Pwede pong matakit tapos tapos po ay bumagsak. Ano pa? Okay, ano pa? Meron pa? Okay. At marami pa, sir. Nako? Maraming salamat, sir. Okay. So, sa mga hagdanan kasi, lalo na pag na-expose po tayo sa mga construction, hindi po natin to pinapractice itong mga ganitong mga unsafe practices. Kailangan, kahit sabihin natin construction, nagtatrabaho tayo sa construction, kailangan malinis po yung ano natin, malinis po yung ano natin dito, yung area natin sa mga access natin, sa mga daanan natin. Kailangan malinis po siya. So, kasi ito kasing mga debris, mga kahoy, no, pag nasipa natin yan, dumadaan tayo dyan, yan, no, may mga anilyo yan, no, mga bakal, at may tao dun sa baba. Pag tinamaan, patay, putas. So, kailangan na maintain ang kalinisan po sa mga access natin. Ito po yung ako na-encounter ko po itong mga ganito sa construction na may mga subcon kami, mga tripping hazard. Yung pag-slab, may mga ano kasi plywood kasi yan eh. Bago buhusan, may mga tukod yan eh. So pag mag-stripping sila, baklas ng mga plywood sa binuhusan, pag tumigas na yung halo, ganitong ginagawa, iniwanan, kalat. No? Kanya-kanyang baklas ng tripping, bumagsak dyan. Unsafe talaga. No? Kaya hindi po pwedeng mga ganyan. So, kailangan secured. Yan. So, very safe dapat. Bawal yan.
Okay. So tulad po nito, nagtatrabaho sa matataas na lugar. Nasa gilid, no? Ayan. So nasa gilid po siya, napakadelikado, no? So napakadelikado. Oo, so napakadelikado. So kaya ang ginagawa natin dito, so pinagbawalan po natin na magtatrabaho yung mga yung mga workers sa gilid ng mga building na walang suot na mga harness. So kailangan may suot sila. Lagyan natin ng mga railings, bigyan natin ng harness kasi kawawa po itong mga ganitong mga workers, no, na nagtatrabaho na hindi nila alam na buhay na pala nila ang nakataya dito. Meron kasi mga ganong mga workers na kulang sa education, kulang sa knowledge. Basta kumikita lang, gusto lang kumikita sa daily needs nila, may provide nila sa mga pamilya, pero yung exposure pala nila sa trabaho nila, napakadelikado na pwede nilang ikamatay. So kailangan i-educate natin tong mga tao na to, mga ganitong tao. So kailangan nating i-educate. Ayan, sa mga building natin, pag may mga open tayo, kasi minsan sa building natin, di ba, may installations ng mga electrical, kung saan idaan yung mga electrical natin, kung sa mga mechanical, so idadaan yung mga mechanical installation natin. So kung hindi pa natin lalagyan ng mga mechanical installation o kaya yung mga electrical installation, pag hindi pa natin lalagyan, takpan muna natin. Takpan muna natin. Okay. Sabi ni Sir Carl, Sir, pag may nahulog man, Sir, sino may kasalanan dyan? Kumpanya o yung nahulog? Sir Carl, depende po sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Kasi ang pagkahulog kasi, Sir Carl, meron po tayong proper investigation. Case to case basis po. Example po, sir, be specific. Anong klaseng pagkahulog po ng example lang ng tao? Anong klaseng pagkahulog? Example, Sir Carl. Yes, sir. Siguro po galing sa high na building po. Tas wala man lang harness na binigay ganun, sir. Okay. Tapos nasa taas. Tapos maliban sa walang harness, wala ring railings ang building. Parang Protection. ganun, sir. Okay. Ayan. Alright. So, thank you, Sir Carl. Okay. Number 1 kasi, nakalagay po sa guidelines natin sa standard regarding po sa duties and responsibilities ng mga contractor o mga may-ari ng company. Number 1, responsibilidad po ng mga may-ari ng company o contractor na bago sila magpapatrabaho sa building nila, magpapagawa, kung dapat bigyan nila ng full protection ang isang manggagawa na magtatrabaho doon. So, ibig sabihin ng full protection, kung anumang klaseng hazard yan, either safety hazard or health hazard, kailangan i-provide po ng contractor, ng mga employer natin. So, trabaho din po nila na kailangan i-secure nila ang mga building na hindi po maaksidente ang mga manggagawa. So, trabaho din po nila yun. Now, sir, kung walang railings, walang harness, so automatically liability po ng contractor po yun. Sila po ang may kasalanan. Kung bakit pinapatrabaho nila ang manggagawa na hindi nila binigyan ng harness, hindi nila lagyan ng protection yung building, liability nila yun. So yan po yun. Now, may railings, may barrier, may harness. Nagtatrabaho yung tao, nahulog. Pero may harness, may barrier, nahulog. Ayon sa investigation natin, nahulog yung tao, pero mayroon naman siyang harness, may railings naman, may protection. Hindi niya sinusuot. Kasalanan ng tao. Dahil binigyan na siya ng kumpanya ng harness, tapos nilagyan na ng railings yung building, hindi niya sinusuot, hindi niya kinakabit, so kasalanan ng tao. Dahil hindi niya nilagay ng maayos yung pagsuot ng harness niya. Lapses ng tao. Kaya case to case basis po, sir. Depende po sa sitwasyon kung anong klaseng pagkahulog. Kaya may mga investigation po tayo niyan. So may mga investigation po tayo. Kasi alam mo ba, sir,
ang pinaka-challenge po natin sa part natin, actually, ito yung realidad, yung ugali po ng mga workers, ng mga manggagawa. Yan po yung ugali ng mga manggagawa. Yan po yun. Kasi napakahirap po ng attitude. May mga tao talagang tinatawag natin na mga risk-taker na ang lakas ng loob magtrabaho kahit delikado, kahit buhay ang nakataya nila, pero nagtatrabaho pa rin sila. May mga ganong mga workers. Merong mga ganon. Yan. So, yan po yung nagiging problema. Yan. Okay? Yan. Alright. Now, para maiwasan po natin yung mga ganyan, so we need to have the effective control measure. So, kailangan may mga control measure ta. So, isa po sa mga effective control measure natin, pag mga working at heights, pwede tayo mag-install ng mga GI pipe na scaffold, tubo. Pero make it sure maayos. May mga top rail, mid rail, may mga working platform, may mga proper access, na safe talaga yung tao, matibay. So, pag sa mga floor naman, sa mga roof deck, may nilalagay tayo ng mga anchor bolt. May mga bolt po yan. So, doon natin ikakabit. Maglagay tayo ng mga lifeline. Doon natin ikakapit yung harness natin. Para safe din po tayo. Yan po yung mga preventions natin. Ayan. Kasi, sa guidelines po, may sinusunod talaga tayong hierarchy of fall protections. So, unang-una, bago tayo magsimula sa trabaho natin sa mga working at heights, check muna natin yung situations. Eliminate muna natin yung exposure of fall hazard, mga passive fall prevention system, fall restraint system, personal fall arrest system, administrative and ladder. So, case-to-case basis kung ano po yung applicable na mga preventions program natin dito. Case-to-case basis po. So, depende po yan. Ayan. Kaya kung nakikita natin na ito yung applicable dun sa trabaho natin na kailangan magsuot tayo ng harness, so gamitin natin. So kung nakikita natin kailangan natin mag-install ng mga scaffolding, di adapt natin. So kung nakikita natin na kailangan nating administrative mga ladder na gamitin, edi gamitan natin ng ladder. Pero make it sure na yung ladder matibay, maayos. So ganun po tayo. Yan. So, we need to ensure, no? So, ganun po tayo. And then, isa po sa programa po sa hazard elimination po sa mga site natin, yung implemented po yung housekeeping program. So, may kasabihan po yan. Pag ang site po natin malinis, 50% po naiwasan na po natin ang disgrasya. 50%. Pag ina-adapt po natin at ini-implement po natin 50%, no? Ang kalinisan, naiwasan na po natin ang disgrasya, 50%. Kailangan adaptable po to sa mga project po natin. Maintain natin yung kalinisan sa site. Ayan. So, pwede rin po nating i-adapt o gawin yung second eliminations po natin. So, para maiwasan po natin yung pagkahulog galing sa taas, hindi na po tayo gagamit po ng scaffolding para magtayo ng scaffold para gumawa sa taas. Ang ginagawa po natin, gumamit na lang po tayo ng mga kahoy o anything na mga gamit, no, para magpintura or anything na activities, no? So, malayo talaga sa pagkahulog. Pero there will be a hazard also of this. Ano yung hazard natin dito? Ergonomics, pangangalay sa kamay. So yan naman yung hazard niya. Pangangalay sa kamay. Kasi maganon ka niyan eh. Mangalay yung kamay mo niyan, no? So ang kamay mangalay mo diyan. So yan naman yung hazard niya. Okay, now kung meron tayong activity po sa area natin na medyo madulas, especially pinapakita po natin dito sa picture natin about the kitchen. Example lang sa mga kitchen. Siyempre pagluluto yan sa mga kitchen. Siyempre di maiwasan madulas. So pwede po tayong maglagay ng mga rubber flooring para ma-prevent po natin yung pagkadulas. Yan po yung mga preventions. Basta kung anong klaseng mga hazard, adapt din po natin yung elimination niya. So ganun din po tayo. So ito po yung mga good example po sa mga building na ginagawa natin. So sa mga age level, sa gilid ng mga building natin, lagyan natin ng railings. Lagyan natin ng safety net.
Ayan, para pag mahulog, so maprotektahan yung pagkahulog sa harang. Mga falling objects, mga maliliit, masalo po sa safety net. Yung mga falling objects. So masalo po siya sa safety nets. Ayan. Actually, para sa akin, hindi po advisable yung cushion tip sa mga age level. Kasi ang cushion tip kasi, marimain lang yung tao. Pero what if mahulog yung tao? Kaya bang saluin ng cushion tip pag mahulog yung tao? Hindi kayang sagipin. Kaya hindi ko advisable yung cushion tip ilalagay sa age level. Dapat, kung may kahoy tayo, kahoy ilalagay na railings. Yan, para matibay. And then, yung mga working at heights, no, gamit yung harness. Ito yung yo-yo. Retractable na pag mahulog ka, automatic, maprotektahan ka. So, yan po yung yo-yo. Yan. Ganun po siya. And then, huwag kalimutan natin, no, mag-install po tayo ng mga guardrail. Pag may mga sa scaffolding. So, dapat sa scaffold, meron tayong top rail, may mid rail, may two-board, working platform. So, sa working platform, sa gilid nun may two-board para pag may activity tayo, mahulog yung mga objects dyan, nasasalo lang sa two-board. So, nasasalo lang siya. So, ganun po siya. Ayan, nasasalo po siya. So, that's a very important, no, pag mga working at heights. Sa mga roof deck, patataas, pwede rin tayo mag-adapt po ng mga guardrail system. Para maiwasan po yung pagkahulog ng mga tao natin. Ayan po yung ginagawa natin. Ayan, sa mga matataas na lugar, no? Pero medyo matrabaho lang kasi ito. Ito mga ganitong nilalagay sa mga roof deck. Matrabaho lang siya. And then, pwede rin sa mga working at heights. Pag may mga maintenance tayo sa mga ceiling, mga ilaw, magtatayo tayo ng scaffold. Pero make it sure na yung scaffold natin, merong mga proper access sa mga tao, no? May mga railings para pag umakyat sila, may hawakan. So, mayroong working platform, may two-board, may top rail, mid rail, para doon nila ikakapit. Bawal tayo magpapatrabaho ng workers dito sa scaffold natin pag walang suot na harness. Kailangan may suot na harness. So, required po yan. Mga opening floors. No? Pag may project tayo na mga open sa gilid, wag nating pabayaan. Kailangan lagyan natin ng barrier para maiwasan ang pagkahulog ng tao. Marami na pong nangyayari dyan. Even nabalitaan ko sa ibang mga company na engineer pa ha, nahulog. Kasi nagsukat yata sa mga line grade, yung may sukat-sukat. Sige, atras pa, silip, no, yung sukat. No, pag atras, gabi kasi yon na nahulog sa elevator shaft, simula yata sa 5th floor. Nahulog doon sa elevator shaft, bagsak. Buti buhay. Simula sa 5th floor, no, sa elevator shaft. Hindi napansin, walang harang yung elevator shaft. Walang harang. May harang pala yun dati. Tinanggal. Tapos hindi binalik. Ayun, nahulog. So, yan yung delikado. Delikado po yan. Now, pag may mga ganito tayong mga project, may mga floor openings tayo, mga hall, mga malalaki, yan kasi yun sa mga elevator shop, no? Ayan. So, takpan muna natin. Lagyan muna natin ng barrier. Pag may mga butas, lagyan natin ng plywood, pakuan natin, sulatan natin, hole. Ayan, para wala na pong ma-shoot. So, ganun po. Ayan. Ayan, pwede tayo maglagay ng mga barricades with netting sa mga stairway. Kasi ang mga nettings kasi, yan yung protections talaga sa mga falling hazard, mga debris. Yan yung mga preventions. Kaya may mga nettings po. Yung mga nettings natin, hindi po yan basta-basta. Matitibay po yan. Yung mga nettings natin. Matibay po yan. Pag may mga objects na malaglag, masasalo lang po sa nettings. Lalo na yung mga karpentero, pukpok gamit yung mga martilyo, pag bitawan yung mga martilyo, hindi malaglag sa baba, nasasalo sa mga nettings. Yan. So, isa po yan sa mga preventions. Yan. Okay? So, scissor lift, mostly po ito, ginagamit po to sa mga planta.
Pag magbuhat ng mga materyales, ililipat doon sa mga ibang locations, no? Sa mga planta, pero sa construction, hindi masyadong ginagamit to sa construction. Ginagamit lang to sa mga planta, mga manufacturing, yung mga scissor lift. Yan. Okay. Mga warning barriers. So malaking tulong din po yan para magiging aware yung mga dumadaan ng mga ibang mga workers na meron tayong mga ginagawang mga maintenance. Lalong-lalo na sa mga kalsada. Nakita nyo sa picture, right side. Pag wala pong mga railing siya, lalo na pag gabi, maraming ma-shoot dyan ng mga sasakyan. Kami, nung umuwi kami sa Mindanao, no, land trip, sus, meron kaming madadaanan, mga ilang piraso siguro yung mga sasakyan dahil sa mga ginagawang kalsada na walang mga signages, walang mga ilaw, lalo na paggabi. Baliktad talaga yung mga sasakyan, mga wing van, baliktad talaga. Mabilis siguro yung takbo, hindi alam na putol pala yung kalsada, may ginagawa. Ayun, disgrasya. So yun yung naging problema, no? Pag walang mga barriers, mga signages, mga ilaw. So kailangan talaga. And then, sa stairway po natin, kung wala, ginagawa po yung building natin, kung wala po tayong mga permanent na mga railings na ilalagay, pwede po tayong maglagay ng mga temporary. Kahoy, tubo, pwede po yon. Kung hindi pa naka-install ng mga permanent railings yung kontraktor. Kasi kadalasan kasi dito, mga kontraktor, mga tubo yung mga in-install dyan o mga stainless, no? So kung wala pa, maglagay muna tayo para yung mga kasama nating mga manggagawa na umakyat sa taas, bababa, protektado din sila sa mga stairway. So, kailangan nating lagyan. So, ito yung example ng cage. Yan. Yan po yung mga access po sa mga operator natin sa mga tower crane pag umakyat sa taas. No? May mga cage po sila. Yan. So, yan po yun. So, actually, required din niya na may mga harness double lanyard. Pero makikita mo yung mga operator natin sa mga tower crane, parang naglaro-laro lang. Pag umakyat, ang bilis. No? Pag umakyat. Ayan. And then mga surface opening. So, takpan din natin. Pag may mga butas. Lalo na sa mga rampa. No? Para walang ma-shoot. Kung pwede tayo magpabrikit ng bakal, pwede ring mga kahoy. Pero mas matibay bakal. Ang gagawin natin dyan yung mga scrap-scrap lang. Yun yung i-wielding natin. Access, mga scrap. Mga putol-putol na. Yan yung gagamitin natin. Yan. And then, provisions ng paglalagay ng mga safety net. Actually, sa guidelines po natin, mga building ngayon, required na talaga na balutin ng safety net yung mga building. Lalo na sa mga cities po. May mga ordinansa po yung mga cities. Hindi po sila magbibigay o mag-issue ng mga permit, mga building permit, pag ang mga building po walang protection, hindi nakabalot ng mga safety net. So isa po yan sa programa na kailangan, lalo na sa mga BGC, sa Taguig, Makati, Quezon, mahigpit yung mga ano dyan, mga city hall. Kailangan balot na balot yung mga building mo ng safety net para sa mga falling objects. Ayan. And then mga fence, no, mga fence. Yan, mga wire mesh, no, na may safety net para sa mga falling objects. So isa po 'yan sa mga programa natin. Yan. So kailangan, no? So kailangan protektado. Okay. And then OSP. Ang OSP po ibig sabihin overhead street protection. So required talaga 'yan sa mga building sa construction na maglagay talaga ng mga OSP, no, para yung mga falling objects na nanggagaling sa taas masasalo, hindi matatamaan yung mga naglalakad, mga sasakyan. So required talaga 'yan, no? So iwasan din po natin yung paglalagay ng OSP ng polyethylene sa ibabaw, yung parang plastic, yung itatakip sa mga buhos ng concrete pag umulan. Bawal 'yun. Kasi nangyari po 'yan sa Ortigas. Gumawa ng OSP ang isang kontraktor. Tapos ang nilalagay polyethylene. Ang polyethylene kasi biglang bumuhos yung ulan nun.
Lakas talaga ng ulan. Ang polyethylene kasi, hindi nahuhulog yung tubig. Nag-stuck yung tubig dun. Plastic kasi siya. No, nung napuno na ng tubig yung plastic, hindi nakayanan yung bigat ng tubig sa ibabaw, bumigay ngayon yung OSP. May dumaan na mga sasakyan, may naglalakad na mga tao, tinamaan ngayon. Nabalita yun sa TV. No, nabalita yun. So yan yung nagiging problema. Yan yung nagiging problema. Yan. So kailangan ang ilalagay natin sa ibabaw, safety net. Kasi ang safety net kasi, pag tinamaan ng ulan, malaglag lang yung tubig sa baba. Malaglag lang po siya. Kasi ito kasi requirement talaga, ito, benefits din po to ng mga company. So, naiwasan niya yung mga property damage. So, example lang kung may mga sasakyan na dumaan dyan, may mga tao na naglalakad dyan, tapos may open yung area. Pag may nahulog ng mga debris, plywood, pinulix, kung ano man yung mga construction materials, tinamaan yung tao, patay, ede, bayad na naman yung project natin para sa liabilities doon. Bayad sa hospital, third party, insurance. So, maglalabas na naman ng pera yung project natin. Losses. No? It's a losses. So, yan yung nagiging problema. Yan. So, yan yung naging problema, no? So, kailangan we are truly protected. So, yan po yung mga preventions program natin. Actually, hindi lang po yan OSP. May mga inverted umbrella pa yan sa mga building. Every 5 floors, may mga inverted umbrella yan. Maliban sa inverted umbrella, binabalot pa ng safety net. Maliban sa safety net, naglalagay din tayo ng mga OSP. So para ma-ensure na 110% talaga pagdating sa mga falling objects, mag-protected tayo. So ganun po siya. Yan. And then, ito po, pag may mga butas-butas po, yan po yung tinatakpan natin, mga hole. Kasi pwede po tayong matison, pwede po tayong ma-shoot, pwede po tayong makatama sa baba na nagtatrabaho pag may mga butas. So, kailangan lang takpan lang natin. Kasi yan yung safe. So, we need to adapt. And then, pag meron tayong mga activities sa taas, so pag walang mga railings, lalo na sa mga roof deck, maglagay tayo ng mga restricted travel distance. Yan po yung either maglagay tayo ng lubid. Pero hindi po yan lubid na bumili lang tayo ng lubid na ilalagay natin niya. May standard po tayo anong klaseng lubid. May guidelines po tayo. So pwede rin maglagay ng kable. Pero make it sure na yung installan natin ng cable, matibay siya. Tapos ang tao na ipapatrabaho natin dyan sa taas, dapat nakasuot ng harness. So wala tayong i-allowed na magtatrabaho sa taas na walang suot na harness. So kailangan may harness. Dapat meron. Ayan, sino na pong nakapag-OJT na po natin dito sa mga establishment? Sino po? Sir Michael Lombres. Sir Michael, nakapag-OJT na po kayo, Sir? Michael? Nakamute kayo, Sir. Nakamute. Nakamute po kayo. Graduate na po ako, sir. Nagtrabaho na po kayo, Sir? As a security guard lang po yun sa construction, sir. Sa construction. Last time po, sir. 1 year po. Okay, Sir, ano pong observation nyo po sa ano nyo, nung nagtrabaho kayo sa construction? Mga ganitong pinag-usapan natin. Mostly, sir, dapat before magpasok ng isang construction site, sir, nakakomplete dapat yan, sir. Yung steel toe, yung pants dapat hindi butas-butas, tapos may safety vest, may mga lagayan ng mga, yan, sir, yung nasa picture. Tapos hard hat. Yan po, sir. Tapos yung gloves nila naka-kuan talaga dyan, sir, sa concert. Sa gilid nila, sir. It's either gamitin man nila o hindi. Dapat may gloves sila na dala-dala. Yan lang po, Ayan. sir. Ayan. Maliban nun, Sir, meron pang na-observe mo sa situations regarding sa mga
safety devices, yung mga protections sa site? Kuan sir. Kasi kuan sir, kasi yung sa akin kasi sir is main gate ako sir. Hindi ko masyado kuan yung sa kasi separate yung guard site kasi may company guard talaga na galing sa contractor. Sila yung nagkakandak ng roving kasama yung safety officer. Mm. So hindi ko masyado kuan yung kung anong kuan sa ilalim. Yung sa amin sa gate pass, mga ganon. Yung mga visitor dapat may kuan, mga ganon sir ba? Ah. Ayan. Alright. So, thank you, sir. Okay, maraming salamat, no? So, what else? Sino pa po dito, mga kasama natin? Ma'am Christine Joy, Gahon. Ma'am Joy. Ma'am. Hello po. Yes, ma'am. Na-expose na po ba tayo sa construction, ma'am? Even OGT? Hindi pa po. Hindi pa. Okay. Si Ma'am Mary Grace Oligario. Ma'am Mary Grace. Ma'am. Sir, ano lang po, horizontal lang po ng OJT, roads. Horizontal yung project nyo. Yun lang Okay. po yung And then, ano lang sir, pinapasuot lang po kami nung nag-OJT kami ng vest. Ganun po sir. Okay. Alright. Alright. Sige. Okay, what about si Sir Miko Milagrosa? Sir Miko. Hello po, sir. Yes, Yun Sir po. Miko. Hmm. Sir, pwede po paulit ng tanong? Meron po ba tayong experiencer sa construction, even sa pag-OJT natin? Hindi pa po nag-OJT. Next term pa din po ako. Pero may experience na po sa construction gawa. Nag-construction po ako dati. Talaga, sir? Anong in-applyan mo doon? Parang labor-labor mo na, parang ganon. Opo, helper lang din po. Helper lang muna. Ayan. Sir, ayon sa observation mo, sir, nung nagtrabaho po kayo nag-helper-helper, ano yung mga nakikita natin doon na mga unsafe at saka good practices? Ang sa mga good practices naman po, kino-compress po sa isang lugar lang po yung mga kailangang gamit. Tapos minsan po, may mga nakakalimutan pong equipment sa taas. Kunwari po ay plais, martilyo, naiiwan po sa taas. Okay. Ayan. Alright. So, thank you, Sir Meko. Ayan. Okay. What about si Ma'am Melissa Villapanye? Ma'am Melissa. Nakamute pa po kayo, Ma'am Melissa. Melissa. Yes, ma'am. Okay, thank you. Yan. All right. So, let's continue, no? Okay, so yan po yun. Yan po yung mga ginagawa po natin, no? Na kailangan nating bantayan kasi nasa mataas ka na lugar, nagtatrabaho ka, tapos nasa age level ka, 40 palapag, open na open. Paano kung may para kang dyan, tatrabaho ka, wala kang proteksyon, patay. No? So, delikado. So, ito po yung example po ng mga restraint cable. Pero may kitsura, pag maglagay po tayo ng mga restraint cable natin, kailangan sukat din natin yung harness na isusot ng tao na hindi lalampas sa age. Dapat sakto lang. Yung haba ng harness niya. Dapat sakto lang. So, dapat sakto lang. Okay. And then, educate din natin lahat ng mga tao natin kung paano ang tamang pagsuot ng full body harness. Ayan. So, turuan natin, educate natin kasi napaka-importante po ang pagsuot ng full body harness sa pagtatrabaho sa mga matataas na lugar. So, kailangan i-educate natin. Turuan natin. Ayan. So, ito po yung specification po ng full array system.
So meron tayong anchorage point, lifeline, full arrestor grab. Yung rope grab kasi, yan yung example, lifeline to. So dito siya kinakapit. Ang function ng rope grab, pag example, kung nagtatrabaho ka sa gondola, pag bumigay yung gondola, nakasabit yung lifeline mo sa rope grab, automatic, naglalak po siya. So, maiiwan ka sa taas. Hindi ka mahulog. Kasi ang rope grab kasi, automatic naglalak po yan. Yan po yung functions ng mga rope grab. So, kailangan may mga lanyard tayo. No? Yung harness natin, may shock absorber. Yung mga full body harness natin. So, ganun ka-importante po, no, ang pagtatrabaho sa mga matataas na lugar na kailangan may mga proteksyon. So, ganun po siya. Okay, and then, anchorage point. Pwede po tayo maglagay ng mga anchorage, pero make it sure matibay yung anchorage natin. Kasi ang anchorage kasi natin, meron tayo sa concrete, sa mga wall. Doon natin kinakabit yung mga anchorage. Meron din tayong mga anchorage na sa mga bakal. Yan, sa mga I-beam. So doon natin kinakapit yung harness natin. Meron din tayo sa mga kahoy. Doon natin kinakapit yung harness natin. Pero make it sure na yung mga anchorage na nilalagay natin, kayang mag-support kahit umabot pa ng 6,000 lbs yung tao na mahulog. Kaya niyang buhatin. Ganun katibay yung mga anchorage natin. Para maiwasan yung pagkahulog ng tao. Ayan. So, ito po yung mga roof and deck anchors po natin na nilalagay po sa mga establishment natin. So, meron tayong mga permanent, meron tayong mga wood roof anchors, meron din tayong mga metal roof anchors. So, depende po sa atin. Ayan. So, depende po. Okay. Lifeline. Huwag kalimutan yung lifeline. Ang lifeline po natin, yung lubid po, kailangan quality, matibay. So, ang sukat po niya, ang diameter po niya, dapat 1.5 inches yung diameter. Yung nylon rope, matibay po yan. Kaya pong magbuhat yan, no? Na kahit umabot pa ng 2,500 lbs yung tao pag nahulog, kaya niyang buhatin. Ganun po katibay. Yan. Okay. So ito po yung ginagawa po natin pag nasa active floor po tayo, mga roof deck po tayo. So kinakapit po natin sa mga anchor, may lubid, may lifeline, and then harness. Doon natin kinakapit. Yan po yung ginagawa natin. Yan. So make it sure, ito po yung mga parts po ng full body harness natin, lanyard. So dati po, ang harness po, single lanyard lang. Isa lang ang ikakapit. Pero ngayon po, double lanyard na tayo. Dalawa na. So nagsusuot ka ng harness, dalawa po yung pagkakapitan mo. Double lanyard na po tayo. So ganun po siya. And then shock absorbing lanyards. So ito kasing mga shock absorbing lanyards, ang purpose po nito, pag nahulog po ang isang tao, hindi po siya basta-basta bumagsak na biglaan. Kasi itong shock absorbing lanyards, parang spring kasi to. So kusa siyang nag-a-adjust para yung tao hindi mabigla yung pagkabagsak niya. Naka-design talaga siya na ganyan. Para protektahan yung pagkabagsak ng tao pagkahulog. Shock absorber. Yan. So of course, pag gumamit po tayo ng mga shock absorbing lanyards, kailangan inspekin natin bago natin gamitin. Kasi minsan yung mga lanyards may mga sugat-sugat yan, may mga tama, abraded siya. Cut or abraded. So check din natin yung appropriate length sa pagtatrabaho. Kailangan naka-attach po sa anchorage kasi minsan may mga workers na gumagamit ng mga shock absorbing lanyards. Ang problema, dito rin kinabit sa D-ring, sa likod. Kaya pag nahulog, wala, hindi protected kasi dito lang kinabit sa D-ring, sa likod. Kailangan ikabit natin sa mga hook, no? Kung saan naka-ano yung sa structure. Doon natin dapat ikabit. Yan yung tama. Ayan. So ito yung full arrestor grab. Automatic yan, naglalak yan. Pag nahulog yung tao, nakabitaw, nadulas, nakakapit sa lifeline,
naglalak po yan. Ayan. Ako, dati, hindi ko, very ano ako sa mga bagay na ganyan. Paano ba to? Paano ba to mag-function? Sinubukan ko talaga magsuot ng harness, nagtatrabaho talaga sa gundula, no? Gumawa talaga ako sa gundula talaga sa mga external activities, painting. Sinubukan ko talaga nagsuot ng ano. So, para ma-experience mo ang pagsuot ng harness gamit yung rope grab. Talagang okay naman siya, masaya naman. Pero hindi ako nagtatrabaho yung mga matataas, tama lang yung height. O kasi takot din ako sa mga heights, matataas kasi nasubukan ko kasi nag-inspect ng tower crane. Umakyat ako sa tower crane, nanginginig yung ano ko, paa ko, pati katawan ko dahil parang may ano ko sa matataas, no? May phobia. So ganun siya, no? So experience lang, true experience lang. So ito po yung full body harness natin. Actually magaganda na po yung mga bagong design ngayon. Meron na siyang protection sa spinal cord. Ang ganda ng mga design ngayon. Pero ang harness po natin may kanya-kanya po yung sizes ha. May kanya-kanyang sizes po yan. Merong mga medium, may large, may small. So depende po sa laki ng tao natin kung gaano tayo kalaki. So piliin po natin yung komportable tayo sa pagsuot ng harness. So ang ginagawa lang po natin dito para ma-educate po natin yung mga workers kasi sila naman ang nagsusuot kasi sila yung magtatrabaho. During the toolbox meeting, mag-actual tayo ng demonstration. Tuturuan natin kung paanong pagsuot, educate natin. So yan po yung ginagawa natin. So dinidemonstrate natin ang pagtatrabaho, no, sa paggamit sa full body harness. Dinidemonstrate po natin para matuto sila, makita nila. So actually, ang pagsuot po ng harness, may video po tayo. May video po tayo sa tamang pagsuot po ng harness. Ayan. So, itong 4 fingers natin, pag napasok po to dito sa harness, sa shoulder niya, and then yung sa legs niya, itong 4 na to, so we are already protected. Talagang yan yung tama na higpit na hindi ganun ka yung pagsuot ng tao, komportable siya. So pag napasok po yung 4 fingers, yan yung tamang higpit lang. Kailangan kasi komportable po yung tao ng pagsuot kasi pag sobrang higpit naman, hindi siya komportable. Dapat sakto lang. Dapat sakto lang. Ayan. So, ngayon po, ang ginagawa po ng DOLE natin ngayon, ng OS, we are strictly implemented ng pagbabawal po ng paggamit ng mga belt. Kasi totoo po itong nangyayari po na ang mga belt kasi nakatali lang sa baywang. May nangyari kasi dyan, nahulog yung tao, nahang sa taas, ganyan ang posisyon. Nung nahang siya. Ang pagmahang ka kasi sa taas, kailangan ma-rescue ka agad. Dapat 15 minutes bago ka ma-rescue. Kasi mahirap po nakahanggan yan, napakahirap. No? Kaya pinagbawalan na po ang paggamit po ng mga belt, no? Kaya ini-encourage po ng DOLE na yung mga contractor, ang may-ari ng company, ang ipapasuot nila sa mga tao nila should be safety belt. Kasi yan po yung position ng nakahang na safety belt. Pag ni-rescue po sa taas. So yan po, tingnan natin, no? Yung belt lang, sa baywang lang. So nahang ka, mabot ka ng 15 minutes dyan, 20 minutes, lampas. No? Kawawa ang tao. Yan. Okay, kaya i-educate din natin yung mga tao natin na tayo, wala tayong problema dito kasi hindi naman tayo nagsusuot ng mga harness. Nagbibigay lang tayo ng mga instruction. Ang nagsusuot nito kadalasan, karpentero, mason, steelman, yan yung mga nagsusuot, no? Tayo nagbibigay lang tayo ng advice, no? In-educate lang natin sila.
So, dapat may implementation din tayo sa programa kung paano po natin ingatan ang mga full body harness natin. So, ang paggamit po ng full body harness, hindi po yan basta-basta kasi may mga workers kasi na pagkatapos gamitin ng harness, no, iiwan lang dyan sa area, nainitan, naulanan, kaya nasira yung mga materials niya. Nasira. Oh, dahil pinabayaan, nainitan, naulanan. So, after gamitin, dapat i-turn over sa warehouse, ilagay sa proper storage area, linisin, no? Oh, kailangan sa storage area, ventilated siya, nakahang po siya. Oh, para matibay. Kasi ang paggamit kasi natin ng mga harness natin, kailangan may ingat din tayo, may care din tayo. Hindi po natin pabayaan lang dyan pagkatapos gamitin. Kailangan matibay. So, ganun po, no? May ingat din po tayo. Mag-ingat tayo sa paggamit ng mga gamit natin. Oh, kasi trabaho po ng mga kontraktor, ng mga employer na bigyan ng mga workers ng mga proteksyon. Trabaho din po natin bilang mga empleyado na kailangan alagaan din po natin yung mga ini-issue ng mga employer. So, ingatan din natin. Ganun po siya. So dito po makikita po natin yung difference, no, ng paggamit po ng harness. Kung gaano kahaba o gaano kaiksi, tapos yung position. So makikita po natin. Kaya ang paggamit po ng harness, kailangan alamin po natin kung gaano kataas yung ginagawa natin, yung binabagsakan ng tao pag mahulog. So kailangan may mga competitions din tayo. Proper positioning. Pag magtrabaho tayo, so, bawal po yung magtrabaho ka, ito yung nakasabit yung harness mo, tapos dito ka gumagawa. So, pag magkamali ka dyan, madulas ka, ang pagkahulog mo, slide. No? Mag-slide ka pag mahulog ka. What if kung may nakapusli na mga bakal doon? Eh, di tusok ka. No? So, kailangan center. Pag dito ang harness,